Celebox. Si Leora Celeste Encarnacion ay isang single mom ng kambal. Tahimik ang kanyang buhay, nakatuon sa pagpapalaki ng mga anak at pag-aalaga sa kanilang kainan. Ngunit sa puso niya, may sugat na iniwan ng lalaking minsang dumaan at biglang nawala. Eloy, hindi naman ako bato. Nakita ko kung gaano sila kasaya kapag kasama ka. Ayokong agawin yun sa kanila. Si Yuliven Navarro ay isang tagapagmana, ngunit isang litrato ng kambal ang gumising sa kanya. Dahil malinaw na nakikita niya ang sariling refleksyon sa mga ngiti ng mga bata. Nagpanggap na driver, bodyguard ng sariling anak. Bakit? Masama bang sabihin kong gusto kong makasama ka? Hindi lang dahil masarap kang kausap, hindi lang dahil maganda ka, pero dahil pakiramdam ko, dito ako dapat. Ngunit iisa ang dugong nananalaytay sa mga batang nagdurugtong sa kanila. Paano kung ang lalaking iniwan siya ng umagang yon nang walang paalam ay muling magpapakita? Sa pagitan ng galit, hiya at pag-ibig, alin kaya ang mananaig? Malakas ang bass ng music pagpasok pa lang ni Yuliven at ng mga kaibigan niya. Kumikislap ang mga ilaw sa dance floor habang may mga nakaupo sa high tables na nag-iinuman. Sa isang corner, nakaupo si Yuliven Eloy Navarro, 29, naka-dark blue suit, loosened tie, at may hawak na whiskey glass. Matangos ang ilong, seryoso ang mata, pero may bakas ng pagod at bigat sa dibdib. Tol, one shot ka pa! Huwag kang killjoy! Ngumingising saad ng kaibigan niyang si Rek habang hawak ang beer. I'm fine. I just needed a drink, not a party. Sagot niya dito. Bakit ka pa sumama? Broken-hearted ka pre. Dapat, magpakasaya ka para makalimutan mo na siya. Sabi ni Nico. Para hindi niyo na ako kulitin sa GC. Tumawa ang barkada, pero halata sa mukha ni Yuliven na wala talaga siya sa mood makihalubilo. Napatingin siya sa dance floor. May mga babaeng sumasayaw doon pero wala siyang gana. Inikot niya ang tingin sa paligid at doon niya napansin sa kabilang dulo ng bar ang isang babae. Sinubukan niyang alisin ang paningin doon ngunit ilang segundo lang ay kusang bumabalik ang paningin niya. Si Leora Celeste Encarnacion, 27, naka-white silk top at high-waist jeans, may mahabang buhok na bahagyang kulot at hawak ang kalahating baso ng mojito. May halong lungkot at inis sa muka habang nakikipag-usap sa isang kaibigan. Girl, kalma ka muna. Don't let that jerk ruin your night. Hindi lang naman si Jericho ang lalaki sa mundo eh. Napapailing na lang siya. Ininom ang natitirang laman ng baso niya. 3 years na kami. Tapos ganun lang. It's not you. It's me. Seriously? Inis na asik niya. You deserve better. Kaya maghanap ka dito. Marami kayang Papa Balls dito. May nagsabi nga na source ko na andito si Yuliven Eloy Navarro. Pero sa sobrang daming tao, hindi ko pa siya nakikita. Nakangusong saad nito. Well, clearly, the universe disagrees. Parang hirap na maghanap ng matinong lalaki ngayon. And who's Yuliven Eloy Navarro? I don't know him. Mukhang nagulat pa ang kaibigan niya sa huling sinabi niya. Taga-saang planeta ka bang babaita ka? Lahat ng babae, kilala yang si Yuliven. Mayaman ang pamilya niya. Isa yan siya sa triplets. Tagapagmana din kasi yan ng isang multi-billion construction ng ama niyang si Terence River Navarro. Kahit may sariling kumpanya naman ng mga ito. Wala akong pakialam sa kanya. Broken ako, kaya huwag mo kwentuhan tungkol sa mga kalahi ni Adan. Natawa ng mahina ang kaibigan niya, pero tumayo to para pumunta sa CR. Naiwan si Leora mag-isa, nakasandal siya sa bar counter, pinaglalaruan ang straw sa baso. Mula sa kabilang table, hindi maiwasan ni Yuliven na mapatingin sa kanya. Hindi ito yung tipong sobrang glamorous, pero may aura na mahirap i-ignore. May something sa lungkot nito na parang familiar sa kanya. Tol, you're staring. Tinapik siya ni Rex sa balikat. She looks lost. Mahinang saad ni Yuliven. Tinignan ng dalawa kung saan siya nakatingin. Saka siya inakbayan ni Miko.
Then, go talk to her. Baka pareho kayong broken-hearted. Eh di mas bagay kayo. Malay mo, magka-developan pa kayo mamaya. Bukas masaya na ulit ang puso mo. Kaya sige na. Pero bumuntong hininga si Yuliven, inilingan ng kaibigan, saka lumayo kay Miko. Hindi ako pumunta dito para… Exactly! So do something different. Go! Pagtataboy sa kanya ni Rek. Napabuntong hininga ulit si Yuliven, pero sa loob-loob niya, wala naman siyang ibang dahilan para manatili sa table nila. Tumayo siya nang umalis ang mga kasama ng dalaga para sumayaw. Bitbit niya ang kanyang whiskey at dahan-dahang lumapit sa pwesto ni Leora. Umupo sa tabi ng dalaga na nakatingin sa bartender. One more mojito for the lady. Saad niya. Kunot ang noong napatingin sa kanya si Leora. Excuse me? You look like you could use another one. Nakangiting sabi ni Yuliven. Pinaikutan siya ng mata ni Leora. And you look like the type who assumes too much. I like that ass. Accurate. Napailing si Leora pero hindi siya umalis. Dumating ang order at kinuha niya ito nang walang pasasalamat. So ano to? Pick-up line night? Asik ni Leora. Not really. I just thought you shouldn't drink alone. Mas gusto ko minsan mag-isa. Less complicated. True, but sometimes the stranger beside you could be less complicated than the people you know. You're not from around here, are you? Baling pa nito kay Yuliven. Tumaas ang kilay ni Yuliven. Halos lahat kilala siya. Nakakamanghang hindi siya kilala ng babae. Maya-maya ay dahan-dahan siyang umisi. Yun kasi ang gusto niya sa babae, ang hindi siya kilala. Born and raised. Pero hindi ko maalala kung kailan ako huling naglakad sa kalsada nang walang bodyguard. Wow! Big statement for a stranger. I'm just saying, tonight, I want to be invisible. Sandaling natahimik ang dalawa matapos magsalita ni Yuliven. Nag-inom si Leora at tumingin sa kanya nang parang sinusuri siya. Invisible, ha? Eh ano naman ang tinatakasan mo, Mr. Invisible? Anim. Tumingin si Leora sa bartender. Another round for us, please. Pareho na silang medyo tipsy na. Mas madalas na ang tawa ni Leora. Mas relax na rin ang katawan ni Yuliven. Nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa mga walang kwentang bagay. Hindi na din nila napapansin ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Sobrang lapit. Hindi alam ni Leora kung bakit hindi pa bumabalik ang mga kaibigan niya. Hindi naman lingid sa kaalaman niya na hinaharangan pala ang mga ito ng mga kaibigan din ni Yuliven para hindi masira ang moment nilang dalawa. Hindi talaga ako mahilig sa ganitong lugar. Too noisy. Kung hindi lang ako niyaya ng mga kaibigan ko at hindi ako broken-hearted, hindi ako pupunta rito. Same. Same? Na hindi ka mahilig sa mga ganitong lugar? Bagyang umiling si Yuliven. Nilapit ang mukha sa kanya. Naramdaman din ni Leora ang kamay ng binata sa bewang niya na humahaplos. Dahil sa lasing na din si Leora, ay hinayaan niya ito. Na broken-hearted. Sawi ka din pala. So yun ang pinunta mo dito? Ang makalimot? Parang gano'n na nga. Pinagtagpo tayong broken-hearted. Nararamdaman kasi natin ang sakit at bighati ng isa't isa. Napasinok si Leora habang nagsasalita. Nagsalubong ang tingin nila, parehong natawa. I guess we're both here by accident. Yeah, accidental strangers. Napatingin si Leora sa baso niya. Pagkatapos ay kay Yuliven. So, Mr. Invisible, may pangalan ka ba? Let's just say, tonight, I'm not him. Ngumiti si Yuliven, pero agad ding umiwas ng tingin. Curious na nilingon siya ni Leora. Misteryoso ka, ha? And you? Leora. Leora, it suits you. Mas lumalim ang mga gabi, mas bumigat ang usapan habang tumatagal. Nagkwento si Leora tungkol sa breakup niya at si Yuliven naman tungkol sa babaeng ayaw niya nang hindi binabanggit ang tunay na identity nito. You even feel like you're just existing for someone else. All the time. Then maybe tonight we exist for ourselves. Hindi sumagot si Yuliven at tumingin lang siya sa mga mata ni Leora. May unspoken agreement doon, parehong sugatan, parehong naghahanap ng kahit ano para takasan.
kaya tumango si Yuliven. Okay, for ourselves. Sobrang lasing na ang dalawa, tumatawa habang nagiinuman, sumasayaw kahit medyo awkward, naglalakad palabas ng bar habang parehong lasing. Nagpatuloy ang usapan hanggang sa sidewalk at napadpad sila sa isang maliit na hotel sa gilid ng kalsada. This is a bad idea. Probably the worst. But you don't look like someone I'll regret tonight. I could say the same. Pinalibot ni Yuliven ang braso sa bewang ni Leora. Nagkatitigan sila bago maglakad papasok. Pagpasok pa lang nila sa hotel room, ay agad na inatake ni Leora ang labi ni Yuliven. Sobrang nasasabik sila sa isa't isa. Hanggang sa gabing yun, ay nagawa nilang kalimutan ng lahat. Tanging sila lang sa mundong yon. Malaki ang modernong opisina sa 25th floor ng Navarro Group Headquarters. Sa mesa, nakaupo si Yuliven Eloy Navarro. Nakasuot ng white shirt, bukas ang unang 2 butones. May hawak siyang tablet habang may kinakausap. Kaibigan din niya yon na pansamantalang nagbabakasyon sa probinsya, isang private investigator. Kamukha mo talaga, parang carbon copy mo nga sila eh, saad ni Louie. And, ang daming magkakamukha sa mundo. Ibang level naman to, kahit mga kulay ng mata mo at ugali mo eh, kuhang-kuha nila. Batang version mo talaga to, Dre. Bumuntong hininga si Yuliven. I sent you the file, check the photos para makita mo. Sige, titignan ko. Akmang papatayin na niya ang tawag nang muli itong magsalita. And anyway, ang name ng nanay nila ay Leora Celeste Encarnacion. 28 years old, runs a small eatery in San Isidro. Single mother of twins. Baka isa siya sa mga babae mo ah. Napapikit si Yuliven sandali, parang binibigat ang bawat salitang naririnig. You're sure? Mukha ba akong nagbibiro? Tignan mo na lang ang mga picture dyan. Nagtap si Yuliven sa tablet at lumabas ang mga larawan. 2 batang lalaki, parehong may malalim na mata at pamilyar na ngiti, para siyang tinamaan sa dibdib. Diyos ko. 3 years old, born exactly 4 years old. Well, after that night in Makati. Napahawak si Yuliven sa sentido. Bumalik sa isip niya ang imahe ni Leora, ang tawa nito sa bar, ang ungol at saya sa mga mata nito, bago siya tuluyang umalis kinabukasan ng walang paalam. Bakit? Bakit hindi niya ako hinanap? Mukhang ready na ang kaibigan niya sa mga tanong niyang yon. From what I gathered, she never mentioned you. Not to friends, not to family. No record of her asking for a child support. Mukhang hindi ka talaga niya naaalala ng gabing yun eh. Ganyan ka na ba kapangit, Re? Para hindi maalala ng isang babae. Sa wakas, may babaeng hindi ka kilala. So, she just decided I didn't exist. Or, she decided she could do it without you. At saka bakit naman niya hahanapin ang lalaking nag-iwan sa kanya pagkatapos ng lahat? Deserve mo yan, Dre. Hindi talaga niya alam kung saan kampi itong kaibigan niya. Bakit pa ba niya kinakwento dito ang pag-alis niyang yon? Hindi na sumagot si Yuliven. Pinagmasdan niya ulit ang mga bata sa litrato. Parehong may mga ngiting parang nanunuya at mata na parang sinisilip ang kaluluwa niya. I want to meet them. Mahinang aniya. Under your name? No, not yet. Tahimik ang sala. Nakatayo si Yuliven sa balkonahe. Hawak ang isang baso ng alak. Sa loob, may iPad sa mesa na nakadisplay ang larawan ng mga kambal. Pumasok ang kapatid niyang babae, si Damari Isabel Navarro. Ang huling lumabas sa kanilang tatlo. May dala itong wine glass. You've been staring at those photos for hours. They're mine, Damari. My sons. Gulat na napaupo sa upuan si Damari. Totoo ba, kuya? Kuya ang tawag nito kahit pareho naman ang edad nila. Nauna kasing lumabas si Yuliven. I don't need a DNA test. I know, pero kailangan ko yun. Baka sakaling itanggi ni Leora. And the mother? She's someone from a night I'd rather forget. Pero ngayon, I can't. What's your plan? Don't tell me, hayaan mo na lang sila. Kuya, may pamangkin. Unang apo yun ni Daddy at Mommy. I'm going to San Isidro. And tell her, you're the father? Umiling-iling si Yuliven. Not immediately. I need to see them first. I need to know if she'll even let me close, lalo na at hindi naman niya ako kilala. So what?
You lie about who you are? Kuya, that's bad kaya. Papagalitan ka ni Mommy. It's not the first time I've lied to protect something I want. Nakataas ang kilay na sabi ni Yuliven. Nang gabi ding yun ay tumawag si Louie at sinabi na naghahanap ng driver ng mga bata si Leora. Dito na nga nagsimula ang plano niya. Pinaasikaso pa niya sa sekretary niya ang lahat ng kailangan. Nang i-request din niya ang DNA ay agad ding inasikaso yun ng kaibigan. At tamang ang anak niya ang kambal. Isang black SUV ang bumabagtas sa maalikabok na kalsada. Sa loob, nakaupo si Yuliven sa passenger seat habang minamaneho ni Louie na sinundo pa siya. The eater is just a few blocks ahead. Beautiful place. At ang daming taong kumakain doon. Paano? Masasarap nga talaga ang luto ni Leora. Kita mo Dre, kung maging kayo ni Leora, may masarap na tayong ulam. Kunot noong tinignan siya ng kaibigan. She's not your maid. Maghanap ka ng tagaluto mo. Asik ni Yuliven. Huminto sila malapit sa may kalakihan na kainan. May karato ng Leoras sa harap at amoy niya ang iba't ibang luto ng ulam. Mula sa loob, lumabas si Leora, naka-apron, may hawak na tray ng baso. Pawisan pero nakangiti habang tinutulungan ng isang customer. Hindi niya napapansin ang SUV na nakaparada. She hasn't changed. Ang ganda pa rin niya. Except, she's a mother now. Kasunod niyang lumabas ang dalawang batang lalaki. Parehong tumatakbo, may hawak na laruan. Natawa si Leora at tinawag ang isa para magpugas ng kamay. Hindi maiwasan ni Yuliven na mapangiti. Isang ngiti na halos tuwa at sakit. I want to be the one driving them to school. I want to be the one they run to. Then, you'd better make a plan that works. Nakaupo si Yuliven sa maliit na mesa, nagbubukas ng laptop. Sa screen, isang draft ng job application form para sa posisyon ng driver/bodyguard ng twins sa San Isidro. Nasa tabi lang niya si Louie, nakasilip sa ginagawa niya. You're really doing this? Yes. If being their driver is the only way to be near them, then so be it. Paano pag nalaman niya? She will eventually know. But by then, I hope she sees I'm not the same one who walk away. Pabuntong hiningang saad ni Yuliven. Maagang dumating si Yuliven, nakasuot ng simpleng polo at maong, dala ang maliit na backpack, may konting balbas, para magmukhang rugged at hindi corporate. Lumapit siya sa pintuan ng kainan, lumabas mula sa kusina si Leora. Yes, can I help you? Ma'am, I heard you're looking for a driver. Magalang na saad ni Yuliven. Tinitigan siya ni Leora mula ulo hanggang paa, parang sinusukat. Experience? 5 years, mostly private work. References? I can give you numbers pero I'm more of the let me prove it type. Natahimik si Leora sandali bago tumango. Okay, trial week. If you mess up, you're out. Fair enough. Nakangiting saad ni Yuliven. Sa gilid, sumilip ang kambal. Tinitigan nila si Yuliven bago sabay nang umiti. Parang may instant spark. Hi. Mahina niyang sabi, halos bulong na. Hindi alam ni Leora, pero sa simpleng ngiting iyon ng mga bata, naramdaman ni Yuliven na handa na siyang magsinungaling kung kailangan. Basta't manatili lang siya sa buhay nila. Mainit na sikat ang araw, ang may bagong lutong sinangag mula sa loob ng kainan. Dumating si Yuliven na ngayon ay si Eloy, nakasuot ng simpleng gray polo at itim na pantalon. May backpack lang siya na dala. Walang bakas ng pagiging milyonaryo. Lumabas mula sa kusina si Leora. May hawak na dish towel. Oh, nandito ka na pala. Maaga ha? Sabi mo 7 a.m. eh. Good. Maaga ang mga klase ng kambal eh. Sandali lang tatawagin ko sila. Pumasok si Leora sa loob. Ilang sandali lang, lumabas ang kambal na sina Lucas at Lex. Parehong naka-school uniform. May maliit na bag sa likod. Tumitig sila kay Eloy. Ikaw po yung driver namin ni Lex po? Tanong ni Lucas. Oo, ako si Kuya Eloy. Mukha kang hindi marunong magmaneho eh. Nakangusong saad ni Lex. Natatawang nilingon ni Yuliven si Leora. Grabe, unang araw pa lang inaasaran nila ako agad. Masanay ka na dapat. Dalawa yan, hindi tumitigil magtanong at mangasar. Nasa biyahe papunta sa paaralan ang apat.
Sumama muna si Leora para makita kung paano mag-drive si Eloy. Tahimik sa una pero hindi nakatiis ang kambal na magtanong. Uncle Eloy, marunong ka po maglaro ng basketball? Tanong ni Lucas. Medyo, bakit? Maglaro ka sa amin mamaya pag uwi namin. Nakangiting saad ni Lex. Sige, pero baka matalo kayo. Kahit matalo kami, basta maglaro ka. Napangiti si Yuliven habang nagmamaneho. Sa rear view mirror, tinitignan niya ang kambal na masayang nag-uusap. May kung anong kirot sa dibdib niya. Gusto niyang maranasan ang ganitong eksena araw-araw. Mag-behave kayo ha. See you after class. Saad ni Leora habang kaharap ang mga bata. Yes, Mama! Bumaba ang kambal at kumaway kay Eloy bago pumasok sa school. Napatingin si Leora kay Eloy. Okay, balik tayo. Marami kang gagawin. Akala ko ba, driver/bodyguard lang ako. May reklamo ka ba? Dagdag sweldo to. Mabilis na umiling ito, saka siya inalalayan pabalik sa kotse. Naglilinis ng table si Eloy. Pinupunasan ang mga upuan. Pinagmamasdan siya ni Leora mula sa kusina. Alam mo, hindi lahat ng driver marunong maglinis ng mesa. Lalo na at mukhang hindi ka driver tignan. Kailangan kong magmukhang useful eh. Well, so far, okay ka naman. Katahimikan ang namayani. Narinig lang ang tunog ng kutsarang tumatama sa kawali. Bakit ka naghahanap ng driver? Mukhang marunong ka naman mag-drive ah. Sa sobrang busy dito, nahirapan akong ihatid sundo sila. Ilan lang ang staff ko dito eh. Minsan absent dahil emergency kaya kinukulang. Salamat dahil ako ang pinili mo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. May kakaibang init sa tingin ni Leora pero mabilis din niya itong binawi. Hinihintay ni Eloy ang kambal sa labas ng gate ng hapon na yon. Sa edad na 4 ay nasa daycare na sila. Mas advanced kasi ang utak ng mga to sa mga kaedaran nila. Tumakbo ang dalawa papunta sa sasakyan. Uncle Eloy! May binigay si teacher na drawing oh! Pinakita ni Lucas ang papel na may drawing na 4 na tao. Isang babae, 2 bata at isang lalaking walang muka. Sino to? Si Mama, kami ni Lex, tsaka sabi ni teacher dapat may papa din pero hindi ko alam ang itsura niya eh. Natigilan si Eloy. Sinubukan niyang itago ang emosyon. Magaling kang mag-drawing. Ginulo niya ang buhok nito. Pag-uwi, tinulungan ni Eloy ang kambal magbaba ng gamit. Pinapanood sila ni Leora mula sa loob. Napansin niya kung gaano kanatural si Eloy sa mga bata. Tinutulungan silang ayusin ang sapatos, nag-aabot ng tubig. Parang matagal ko na siyang kilala. Bulong niya sa sarili. Magsasara na sila ng kainan. Nasa harap si Eloy, nag-aayos ng mesa, habang pinapanood ni Leora. So, kamusta ang unang araw? Masaya, nakakapagod pero masaya. Mabuti, sana magtagal ka. Ngumiti si Eloy. Hindi niya kayang sabihin na handa siyang magtagal, hindi lang para sa trabaho, kundi para manatili sa tabi ng mga anak niya. Magulo ang kainan ni Leora dahil sa daming tao. May mga nakalagay pang kaldero sa mesa. Naglalaro ang kambal gamit ang mga plastik na baso at tansan. Si Eloy naman ay nasa gilid, nagbabanlaw ng mga pinggan pero halatang hindi siya sanay. Napakunot noo siya, parang nagtatanong sa sarili kung bakit niya pinasok ang pagiging driver/bodyguard/dishwasher. Nakaupo sa bangko si Lex at pinagmamasdan si Eloy. Uncle Eloy, bakit parang ang bagal mo maghugas? Napalingon to, hawak ang baso na nadulas. Aba, ang bilis ko kaya, tignan mo to. Sinubukan niyang sabunin ng baso ng mabilis pero biglang dumulas at lumipad. Buti na lang, nahuli niya agad bago mabasag. Ayun, kita nyo? Reflex king ako. Pumalakpak si Lucas at tinuro ang ginawa niya. Hala, akala ko mababasag yun! Kung tunay kang driver/bodyguard, dapat marunong ka ring maghugas. Training yan. Napakamot ng ulo si Eloy. Ibang training kasi ang meron ako eh. Hindi pinggan, kundi, mga suntukan. Wow! Uncle, fighter ka pala! Pero talo ka sa sabon! Sabi ni Lex. Natatawa ang kambal, halatang natutuwa sa pang-aasar kay Eloy. Pati si Leora na nasa kusina. Hindi maiwasang mapangiti habang nakikinig.
Nang maghapon ay umuwi sila dahil Sabado noon ay half day lang si Liora sa kainan. Si Liora ay abala sa pag-aayos ng mga gamit sa sala. Lumapit si Eloy. Dala ang baso ng iced tea ng kambal at Liora. Pagkabigay sa kambal, nagtungo siya kay Liora. Nilapag niya ang baso sa mesa ni Liora. Para sa'yo. Pahinga ka naman kahit konti. Salamat, pero kaya ko naman gumawa niyan. E di sabay tayo, para hindi ka nag-iisa. Nilingon siya ni Liora. Tinaasan niya ito ng kilay. Yuliven, trabaho mo ba talaga maging driver/bodyguard o mambola ng amo? Saad ni Yuliven sa isip niya. Pwede bang both? Package deal ako. Nakangusong sabi pa niya. Umiling si Liora. Nakangiti siya kahit pinipigilan. Hindi mo kailangang magpatawa. Hindi ako nagpapatawa. Matagal ko nang gustong sabihin. Bagay sa'yo ang pagod. Ano daw? Bagay sa akin ang pagod? Ano ka ba? Compliment ba yun o insulto? I mean, kahit pagod ka, ang ganda mo pa rin. Natatawa at nagmamadaling bumawi siya. Sa ilang linggong pagiging driver/bodyguard and dishwasher, naging mas malapit sila ni Liora at ng kambal. Tumikhim si Liora, pero halata sa pisngi niya na namula siya. Bago pa siya makasagot, biglang lumapit ang kambal. Sabay hila sa kanya. Uncle Eloy, tara! Maglaro tayo ng habulan! Napangiti si Yuliven o Eloy. Tumingin kay Liora bago sumama. O siya, utos ng bossing. Sa maliit na bakuran sa tapat ng bahay, tumakbo ang kambal habang si Yuliven ay habol-habol sila. Parang batang nakikisali. Hindi alintana na halos mabunggo na siya ng mga nakasampay na labada. Hindi mo kami mahahabol, Uncle Eloy! Natatawang saad ni Lex habang tumatakbo. Humahabol naman siya, kunwari hingal na hingal. Grabe, para ako naghahabol ng kliyente na may utang. Huli na ako, Uncle! Biglang nadulas si Yuliven sa basang semento, nadapa at bumagsak ng diretsyo sa damuhan. Tumawa ng malakas ang kambal. Halos mahulog sa kakatawa si Lucas. Si Liora naman, na kanina pa nanonood, hindi maiwasang mapahagalpak ng tawa. O yan na, tapos na ang karir ko. Bodyguard na bagsak sa habulan. Uncle Eloy, drama ka! Sabi ni Lex. Naupo si Lucas sa tiyan niya. Eh di ikaw na ang pinakamasamang habulero! Saad ni Lucas. Napapailing si Liora habang lumapit. Pinilit niyang huwag ngumiti, pero halatang natutuwa sa eksena. Nakatayo ito sa tabi nila, tumingin pa sa kanya. Ang tanda mo na, para makipaghabulan sa mga bata. Pero at least, napangiti kita. Worth it ang pagkakadapa ko. Hindi agad sumagot si Liora. Sa halip, huminga siya ng malalim, iniwas ang tingin at tinawag ang kambal para bumalik sa loob. Naiwan si Eloy sa damuhan, nakahiga pa rin pero may ngiti sa labi. Maliwanag ang araw. Ang kambal ay nakatambay sa sala, naglalaro ng mga laruan nila. Si Liora ay abala sa pagtatahi ng uniforme ng mga bata, pero may bigla ang may kumatok. Sino na naman kaya to? Mga anak, tingnan niyo nga kung sino. Sabi ni Liora. Opo, Mama! Tumakbo ang kambal papunta sa pinto. Pagbukas nila, tumambad ang pamilyar ng ngiti ni Yuliven. Uncle Eloy! Napangiti si Yuliven at sabay yumuko para salubungin sila. Uy, aba, mga paborito kong alaga ah. May pasok ba kayo ngayon? Wala po, weekend po ngayon, di ba? Saad ni Lex. Pero pwede pa rin po kayong maglaro sa amin, di ba po? Kumurap-kurap si Lucas sa kanya. Di ko alam eh, may lakad sana ako. Kunwaring nag-iisip-isip na sabi ni Yuliven. Sabay-sabay na hinawakan siya sa braso ng kambal. Wag na po, Uncle! Dito ka na lang! Natawa si Yuliven at hinayaan na hilahin siya ng kambal papasok. Napataas ang kilay niya mula sa upuan. Aba Eloy, parang may sariling susi ka ng bahay namin ah. Napakamot ng ulo si Yuliven. Eh kasi, ayaw ko naman pumamiss ng mga bata ang playtime nila. Alam mo na, kapag hindi ako pumunta, baka magtampo sila. At kailan ka pa naging nani ng mga anak ko? Humarang ang mga bata sa harap ni Yuliven. Hinarap ang ina. Mama, wag ka pong KJ. Si Uncle Eloy eh. Magpe-play lang kami. Natawa si Liora. Umiling pero halatang natutuwa rin. Naglaro na sila. Ang kambal ay may hawak na lobo
at hinahabol nila si Eloy sa sala. Hindi niyo ako mahuhuli. Ako si Super Driver. May turbo engine ako. Sigaw niya. Huwag kang mayabang, Uncle! Lucas, sabay natin siya habulin! Sigaw ni Lex. Sige, ikutan natin! Habang tumatakbo si Yuliven, biglang nasagi ang paa niya sa gilid ng sofa. Nawalan siya ng balanse at tumama ang mukha niya sa malambot na bagay. Ay, aray ko! Nakadapa siya at sa hindi sinasadyang pagkakataon, diretso pala ang mukha niya sa dibdib ni Leora na nakaupo sa kabilang sofa. Nanlaki ang mata ni Leora habang nakatingin sa lalaki. Manyak! How dare you! Sigaw ni Leora na tinulak pa siya. Nagulat pati ang kambal at napatigil sa kakahabol. Napangangasila. Mama! Bakit nasa dibdib mo si Uncle Eloy? Nakangusong tanong ni Lucas. Napahagalpak ng tawa si Lex. Inosenteng tinuro pa silang dalawa ng nanay nila. Para siyang una na bumagsak kay Mama, Lucas. Look oh! I know Mama's boobs is so soft. I sleep there sometimes, diba? Sabi ni Lex na kapatid. Namumulang napaiwas ng tingin si Yuliven. Tuloy ay pareho na silang namumula sa hiya. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Promise. Physics lang yun. May gravitational pull. Hindi na niya natapos ang sasabihin nang pinagahampas na siya sa balikat ni Leora. Ang manyak mo! Umuwi ka na! Pilit tumatakbo palayo si Yuliven habang hawak ang ulo. Aray! Wag naman! Leora! Hindi ko ginusto yun! Sisihin mo ang sapa nyo! Wala naman ako nararamdaman. Basta kasalanan ng sapa mo yun. Inosente ako! Bumalik ka dito! Eloy! Sa sobrang close na nga nila, ay first name basis na sila. Tawang-tawa ang kambal sa eksena. Mama, parang telenovela eh. Yung bidang babae, hinahampas yung bidang lalaki. Opo, tapos yung lalaki, nakangiti pa kahit napapalo. Ay, oo nga. Bidang lalaki ako eh. Kaya kahit bugbugin ni bidang babae, babalik pa rin ako. Abusado ka talaga, Eloy. Makalipas ang ilang minuto, nagpunta sila sa kusina. Si Leora ay abala sa pagbubukas ng ref habang nakaupo si Yuliven sa mesa. Hawak-hawak ang baso ng tubig. Ang kambal ay naglalaro pa rin. Alam mo, Leora, dapat mo kong pasalamatan. Pasasalamat? At bakit? Kasi kahit nahulog ako, kahit napuruhan ng tuhod ko, tinanggap ko lahat para lang matawa ang mga anak mo. Para lang maging masaya sila. Ang kapal mo, ikaw na nga itong nadapa sa dibdib ko. Ikaw pa tong gustong pasalamatan. Kasi, hindi naman lahat ng lalaki na bibigyan ng pagkakataong mapalapit sa puso mo. Nabilaukan ng tubig si Leora na patingin sa kanya. Ano raw? Anong puso? Sira ulo ka! Lumapit ka nga dito! Nagsisimula na naman itong mainis. Napatawa si Yuliven sa reaksyon niya. Sabi ko lang, yung mga bata, malapit na sa puso ko. Yun lang. Marunong ka pa talagang bumawi ng linya ah. Biglang sumigaw ang kambal mula sa sala. Mama! Uncle Eloy! Tara na! Round 2! Tumayo agad si Yuliven. Oh, ayan na. The superhero is back. Hay nako. Para talaga kayong tatlong bata dito sa bahay. Dumagdag pa talaga. Parang bata. Bumalik sila sa sala. Naghahabulan ulit ang kambal at si Yuliven. Habang tumatakbo, si Yuliven ay biglang tumigil at umupo sa tabi ni Leora. Nangingiti habang pinapanood ang mga bata. Ang saya nila, no? Ang saya ko rin. Bakit naman? Kasi tuwing kasama ko sila, parang may kulang sa buhay ko na biglang napupuno. Natigilan si Leora, tumingin sa kambal. Pagkatapos ay muling tumingin kay Eloy. Hindi siya agad nakasagot. Maya-maya, nag-arte siya na parang walang narinig. Simula pa lang, napapansin na talaga ni Leora ang pagkakapareho ng mukha niya sa kambal. Ngunit ayaw niyang aminin sa sarili niya dahil natatakot siya. Umayos ng upo si Leora at dinaan sa pag-irap dito. O sige na, pero mag-ingat ka sa susunod ah. Baka kung saan ka na naman madapa eh. Kung sa dibdib mo ulit ako babagsak, ayos lang. Namula siya, agad hinampas siya sa braso. Eloy! Bago pa siya mahuli ulit ni Leora, tumakbo na si Yuliven
at nagpunta sa tabi ng kambal. Maaga pa lang ay maayos na naihatid ni Yuliven ang kambal sa paaralan. Nang makabalik siya sa maliit na bahay kainan ng babae, sinalubong siya ng katahimikan. Kakaiba dahil madalas ay naroon si Leora, nag-aasikaso ng mga customer o nagluluto. Pero ngayon, halos walang tao. Ang ilan sa mga tauhan ay abala sa paghahanda, pero si Leora ay wala. "Carol, nasan si Ma'am Leora mo?" Tanong niya sa isang staff habang inaayos ang mesa. "Naku Eloy, hindi pa pumasok si Mami. Pupunta raw sa bahay ampunan para magdala ng mga pagkain. Pero siguro mamayang tanghali babalik siya." Tumangulang si Yuliven, pero sa loob-loob niya, hindi siya mapakali. Gusto niyang makita ang babae. Gusto niyang marinig ulit ang boses nito. Yung may halong inis at lambing kapag napapadalas ang pagbibiro niya. At parang dininig ang tahimik niyang dasal. Bandang 12:00 ay dumating na si Leora. Halata ang pagod sa muka, pero mas maliwanag kaysa dati ang mga mata niya. Tila ba masaya siya sa kanyang ginawa. "Uy, ang aga mong bumalik ah." Biro niya habang agad na kinuha ang ilan na dala ng babae. "Akala ko tatamarin ka na at doon ka natitira." "Ewan ko sa'yo. Kung ayaw mong tumulong, huwag kang makisawsaw." "Aba, sino nagsabi? Eto nga oh, kargador mo." Dinala niya ang ilang kahon papunta sa kusina. Kasunod nun si Leora na may bitbit pang isa. Pagpasok nila, naamoy agad ni Yuliven ang sariwang gulay at mga sangkap na nakahanda. Tahimik ang paligid, tanging silang dalawa lang ang naroon. Agad siyang ngumiti. "Saan ko ilalagay to?" Tanong niya, nilapag ang kahon sa mesa. "Diyan lang muna." Yumuko si Leora, inisa-isa ang laman ng dala, mga canned goods, bigas at mga gulay. Si Yuliven, imbes na tumulong agad, ay nakatitig lang. Sinusundan ng mata ang bawat galaw nito. Ang pag-igkas ng buhok sa balikat, ang maliit na kunot ng noo habang inaayos ang mga bagay. At ang mapuputing daliri na masanay na sa gawaing bahay kaysa sa pagiging prinsesa. "Bakit naman ganyan ang tingin mo?" Biglang tanong ni Leora, hindi lumilingon pero ramdam ang titig niya. "Ano? Wala. Na-appreciate ko lang ang sipag mo. Hindi halata dati na masarap kang panoorin kapag abala." "Ang kulit mo. Kung wala kang gagawin, umalis ka na lang sa harap ko." "Eh paano kung gusto ko dito lang? Sa tabi mo." Lumapit pa siya. Tinukod ang isang kamay sa mesa, malapit sa braso ni Leora. Agad siyang tinabig ng babae. "Eloy, baka may makakita." "Wala namang tao dito ah. Tayo lang." Nilapit pa niya ang mukha niya. Halos maramdaman na ni Leora ang hininga niya sa pisngi. "Hindi ba pwedeng, kahit konti lang, pansinin mo rin ako?" Namilog ang mata ng babae. Tinukod ang kamay sa dibdib nito para pigilan to sa paglapit. "Ano bang drama yan?" "Hindi drama. Totoo." Bahagya siyang umiti, pero may seryosong bakas sa kanyang tinig. "Araw-araw kitang nakikita. Araw-araw akong nandito. Kung inaakala mong mga bata lang ang hinihintay ko, mali ka." Napatigil si Leora. Napabuntong hininga to, saka siya sinamaan ng tingin. "Eloy, huwag kang ganyan." "Bakit? Masama bang sabihin kung gusto kong makasama ka? Hindi lang dahil masarap kang kausap. Hindi lang dahil maganda ka. Pero dahil pakiramdam ko, dito ako dapat." "Ang bilis mo naman. Kukonti pa lang alam ko tungkol sa'yo." "Ano pa bang gusto mong malaman? Kung paano ako matulog? Kung ilang beses akong kumakain? O kung gaano kita ko gusto na makita kahit hindi mo ko iniimbitahan?" "Loko ka talaga." Lihim na napangiti si Yuliven at dahan-dahan na lumayo. Habang nag-aayos si Leora ng mga kahon, bigla niyang naramdaman ang kamay ng lalaki na dumampi sa likod ng kanyang palad. Hindi ito agad inalis. Sa halip, dahan-dahan itong hinawakan ng kanyang kamay. "Eloy." "Leora." Tumitig siya ng diretso sa mga mata ng babae. "Pwede bang, kahit sandali lang, hayaan mo akong maramdaman na hindi ako invisible sa'yo?" Hindi agad nakasagot si Leora. Ramdam niya ang init ng kamay ng lalaki, ang bigat ng mga salitang yon, at bago pa niya mapigilan ang sarili, napangiti siya, isang tipid ng ngiti, ngunit sapat na para sumilay ang pag-asa sa mga mata ni Yuliven.
ngunit biglang bumukas ang pinto ng kusina. "Ma'am, may order na pong dumating!" Sigaw ng isa sa mga tauhan. Mabilis na iniwas ni Leora ang kamay, parang napaso. Oo, sige, susunod ako!" Si Yuliven ay umiti na lang, pilit na pinipigil ang tawa. "Ayun, save by the bell. Pasalamat ka." "Ewan ko sa'yo." Iritang sabi ni Leora, pero halata ang pumumula ng kanyang pisngi. Naiwan si Yuliven sa kusina na nakangisi. Hindi man tuluyan, pero alam niyang unti-unti nang bumibigay ang pader ni Leora. At sa bawat pagkakataon na sila lang, mas lalo niyang nararamdaman na may pag-asa siyang maibalik ang lahat. Hindi lang ang pagiging ama ng kambal, kundi ang puwang na dapat ay sa kanya sa puso ng babae. At ngayon, nakita niya ang ngiti ni Leora. Kahit ilang segundo lang, para na siyang nanalo sa isang laban. "Konting push pa, Yuliven. Eloy. Makukuha rin kita." Bulong niya sa sarili. Maghapon na naman ang lumipas at gaya ng nakasanayan, nagsama-sama sila sa pagkainan. Simpleng lugaw at pritong tuyo lang ang mga nasa mesa. Pero para kay Yuliven, yun na ang pinakamasarap na kain sa buong buhay niya. "Oh, huwag kayong mag-away-away ha. Pareho kayong may tuyo, tigdalawa kayo." Saad ni Leora. "Bakit si Uncle mas malaki?" Reklamo ni Lex. "Hoy teka, ako ang witness. Pareho lang yan. Maliit lang ang mga mata mo kaya nasasabi mo malaki ang akin." Sabat ni Yuliven na talagang nakikipag-away pa sa anak. Hinarap siya ni Lex. Hindi maliit mata ko, Uncle. Malaki mata mo kaya akala mo pantay." Natawa si Yuliven sabay hila ng tuyo sa sarili niyang plato. "Oh, ganito na lang. Para walang away, akin na lang ang tuyo mo." Natatawang hinampas siya ng sandok sa braso ni Leora. "Hoy Eloy, gutom na nga yung mga bata eh. Nakikihati ka pa." Kunwari nasasaktan siya, hawak-hawak ang braso. "Aray, hindi ka na naawa sa driver/bodyguard ng anak mo." "Si Uncle Eloy, lagi kang talo kay Mama." Tumawa ang twins at tinuro pa siya. Habang nagtatawanan ang kambal, lihim na nakatitig si Yuliven kay Leora. Doon niya nararamdaman ang sikip ng dibdib. Hindi lang sa pagmamahal, kundi sa bigat ng kasinungalingan. Guilty siya dahil sa pagtatago niya dito ng katotohanan. Matapos silang maghapunan, nagtulong-tulong silang ayusin ang mga sirang silya sa maliit na kainan. Nakatutok ang buong atensyon niya sa upuan, hawak ang martilyo. "Okay, simple lang to. 1, 2, 3. Pinukpok niya ang upuan. "Uncle Eloy, baka tumama yan sa daliri mo ah!" Nag-aalalang sabi ni Lucas. "Hindi yan, marunong ako." Mayabang na sabi niya hanggang sa napukpok nga niya ang daliri niya. Napatalon to, hawak ang daliri. "Aray ko! Sinabi ko na nga bang mapanganib ang buhay karpintero eh." Humagalpak ng tawa ang kambal. Tigil ni Leora ang tawa habang nilalagyan ng yelo ang daliri niya. "Tigas-tigas kasi ng ulo mo. Ayaw mo kasing makinig sa mga bata." Kasi ayaw kong isipin ng mga anak, ng mga bata na mahina ako." "Anak? Sabi mo ba?" "Mga anak ng kapitbahay. Lagi kasing nakikitambay dito eh." Pagbabawi niya na umiiling-iling pa. "Lusot na lusot ka na naman." Napabuntong hininga si Yuliven. Umiwas siya ng tingin. Nakukonsensya na talaga siya. Kailangan niya nang sabihin ng totoo sa babae. Nang matapos sila mag-ayos, naupo silang lahat sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Humahangin ng dahan-dahan at naririnig ang halakhak ng kambal habang naglalaro. "Uncle Eloy, ikaw taya!" "Ha? Hindi pwede. Driver ako, hindi ako runner." "Hindi pwede, Uncle. Kasama ka na po eh. Sige na, sige na!" Dumiretso na sa kanya ang kambal at sabay na hinila ang kamay niya. Napilitan siyang tumayo at naghabulan sila sa paligid. Habang tumatakbo si Yuliven, napatingin siya kay Leora na nakaupo at nakangiting nakamasid. Sa simpleng sandaling yun, ramdam niya kung gaano kasaya ang buhay na ito. Ang buhay na hindi niya inaakala na magiging masaya pa. Pag-uwi ng mga bata sa kanilang kwarto, naiwan si Yuliven sa may kusina. Nag-aayos ng mga pinagkainan. Tahimik lang siya habang pinagmamasdan si Leora na nagliligpit. "Leora." Mahina ang boses niya
nang tawagin ito. Bakit? Bumuntong hininga si Yuliven. Salamat. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin to. Yung simpleng hapunan, yung tawanan, yung kayo. Parang ang lalim naman ang sinasabi mo. Para bang matagal ka nang naghahanap ng ganyan. Oo, matagal na. Sa loob-loob niya, gustong-gusto niyang sabihin ang totoo na siya, si Yuliven Navarro, ang lalaking minsan na lang niyang nakasama noon at ang ama ng kambal. Pero nang makita niya ang masayang mukha ni Leora, ang tiwala nito ay pinili niyang manahimik. Kasi alam niyang sa sandaling isiwalat niya ang totoo, baka mabasag lahat ng kasayahan na natagpuan niya. O sige, para mawala ang tensyon, bukas ako naman ang magluluto. Kaya mo bang kumain ng adobong sunog? Wala ka na talagang pag-asa. Mula sa kwarto, sumisigaw ang kambal, mukhang narinig ang sinabing yun ni Yuliven. Yoy! Gusto po namin ng adobo ni Uncle Eloy! Napasuntok sa hangin si Yuliven. Oh, ayan na, may fans ako. Mga bata talaga, hindi nila alam, delikado kapag ikaw ang nagluto. At doon nagtapos ang gabi na puno ng tawanan, pero sa ilalim ng mga ngiti ni Yuliven, nanatiling mabigat ang lihim na kinikimkim niya. Hapon na, nang tumambay. Ang araw ay medyo papalubog na. Si Yuliven at ang kambal ay nakaupo sa damuhan habang naglalaro ng bubbles. Ang tawanan ng kambal ay umaalingaw-ngaw sa paligid, tila musika kay Yuliven. Uncle Eloy, ang laki ng bubble oh! Turo ni Lucas. Hindi Uncle Eloy, akin ang mas malaki! Talo ka! Natawa si Yuliven, nakahiga sa damuhan habang nakikita ang mga bula sa hangin. Oh, they have the same size. Pero sa totoo lang, mas panalo ako kasi akong gumawa ng bubble solution eh. We, hindi nga! Ayaw pang maniwala ng mga ito. Kunwaring magyayabang, tumuturo pa sa sarili. Oo, sino ba sa ating tatlo ang marunong maghalo ng tubig at sabon sa tamang ratio? Ako yun, kaya technically, panalo ako. Sabay-sabay silang tumawa, biglang tumigil ang kambal, seryosong nagkatinginan. Nakaawang ang bibig ni Yuliven nang mapansin ang titig ng mga bata. Uncle Eloy, pwede ba naming maging daddy ka po? Tanong ni Lex. Oo nga, please. Kasi lahat ng kaklasmate namin may daddy. Kami lang wala. Pero gusto namin ikaw na lang kasi ang saya po kapag nandito ka eh. Malungkot na saad ni Lucas. Parang may humigop ng hangin mula sa dibdib ni Yuliven. Biglang kumislot ang puso niya, napangiti at muntik ng mapaluha. Hindi niya inaasahan na maririnig yun mula mismo sa anak niya. Hindi agad siya makapagsalita, pilit nagpipigil ng emosyon. Ako? Maging daddy niyo? Opo! Napailing na natatawa siya, sabay yakap sa dalawa. Ang tagal kong hinintay. Pwedeng-pwede naman. Pero kailangan muna nating tanungin sa mama niyo kung papayag siya. Habang nakayakap sa kanya ang kambal, dumating si Leora mula sa likod. May hawak pang basket ng mga prutas. Narinig niya ang buong usapan at napatigil siya. Kita ang gulat at hindi niya alam kung matatawa ba o maiiyak. Nang makalapit at nagpanggap siyang seryoso. At ano naman tong naririnig ko? May plano na pala kayong tatlo ah. Hindi man lang ako sinabihan. Biglang bumitaw ng yakap si Yuliven. Leora, kasi sila kasi. Mama, gusto namin maging daddy si Uncle Eloy po. Oo mama, ang saya kapag nandito siya. Pwede ba mama? Napatingin si Leora kay Yuliven. Nakita niya ang genuine na tawa sa mga mata ng lalaki. Parang batang nakahanap ng laruan na matagal niyang hinahanap. Si Leora naman hindi malaman kung ano ang isasagot. Kaya ngumiti na lang siya at umiling ng konti. Mga anak, hindi ganun kadali ang mga ganyang bagay. Pero tignan natin, ha? Kasi baka may girlfriend niyang si Uncle. Wala akong girlfriend. Pero oo, tama ang mama niyo. Pero tandaan niyo to, kahit anong mangyari, lagi ako nandito para sa inyo. Nagyakapan ulit silang tatlo. Si Leora ay nakatingin lang sa kanila. Halong tuwa at takot ang nararamdaman. Sa loob-loob niya, natutuwa siyang makita ang kambal na ganun kasaya. Gabi na nun at nasa bahay ni Leora. Nasa kwarto ang kambal,
pero ayaw matulog dahil gusto nilang kasama pa si Yuliven. Mama, dito na lang matulog si Daddy Eloy, sabi ni Lex na kinarir na ang pagtawag ng ganon sa lalaki. Babies, may bahay si Daddy Eloy nyo. Hindi naman siya pwedeng… Liora, mukhang wala kang laban ngayon. Majority wins, 2 against 1. Putol ni Yuliven sa sasabihin niya. Hay nako, fine. Pero Eloy, sa sofa ka matutulog ha? Period. Sofa agad? Hindi man lang sa kama ng guest room? Wala kaming guest room. So, sa sofa nga. Ang sakit naman. Parang ayaw mo kong kasama eh. Hindi naman talaga. Ang kambal naman ay tuwang-tuwa. Naghiyawan pa. Maya-maya ay naidlip din ang mga bata sa kwarto. Si Liora at Yuliven ay naiwan sa sala. Kanina, nung tinanong nila ako kung pwede ba akong maging daddy nila, akala ko tututol ka. Eloy, hindi naman ako bato. Nakita ko kung gaano sila kasaya kapag kasama ka. Ayokong agawin yun sa kanila. Dahan-dahang tumayo si Yuliven, lumapit sa kanya. At ikaw ba? Masaya ka rin kapag nandito ako? Ewan, ang kulit mo kasi. Lagi kang nandito kahit weekend. Wala namang pasok ang mga bata. Ngumiti si Yuliven, mas lumapit. Halos magdikit na sila. Meron akong dahilan. Ano namang dahilan yon? Kunwaring matapang, pero nanginginig ang boses. Dahan-dahan siyang yumuko. Tinitigan si Liora sa mata. Ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Liora. Napaatras, pero nahuli ni Yuliven ang bewang nito. Hindi para pigilan, kundi para maramdaman ang init ng kanyang presensya. Napayuko si Liora, nangingiti, pero halatang kinakabahan. Ang corny mo. Corny na kung corny, pero totoo. Sandali silang natahimik. Si Yuliven ay dahan-dahang yumuko at marahan na hinalikan si Liora sa noo. Si Liora naman ay napapikit. Hinayaan lang ang sandaling yun. Eloy. Nakangiti si Yuliven. Lumayo ng konti pero hawak pa rin ang kamay ng babae. Good night, Liora. Naglakad na siya pabalik sa sofa at humiga. Si Liora naman ay naiwan na nakatayo. Hawak ang noo kung saan dumampi ang halik niya. Hindi alam ni Liora kung bakit ang bilis ng tibok ng puso niya. Habang pinagmamasdan niya si Yuliven na nakapikit na, hindi maiwasang umiti siya ng lihim. Alam niya kung bakit nararamdaman niya yun noon pa. Simula pa lang, gusto niya na ito. Tahimik ang hapon sa bahay ni Liora, ang kambal ay abala sa kanilang mga laruan. Habang si Liora ay nag-aayos ng mga nilabahan sa sampayan, si Yuliven naman ay nasa gilid ng bakuran. Pinagmamasdan ang mga bata, waring nakahanap ng kakaibang kapayapaan sa mga simpleng araw na yon. Para bang sa bawat halakhak ng kambal ay may kapalit na paghilom sa mga sugat ng nakaraan niya. Pero ang katahimikan ay hindi palaging pangmatagalan, sapagkat sa mismong araw na yon, isang hindi inaasahang bisita ang darating na magpapabago sa lahat. Biglang may kumatok sa pinto na kinatingin niya. Liora! Tawag ng isang boses mula sa labas. Si Clarice. Uy! Kamusta na? Nagulat si Liora. Agad lumapit sa gate. Pagbukas niya, bumungad ang isang babaeng naka-smart casual. May dala pang handbag na halatang galing sa Manila. Clarice? Anong ginagawa mo dito? Ngumiti si Clarice, ang dating kaibigan ni Liora noong nag-aaral pa sila sa kolehiyo sa Maynila. Nag-fieldwork kami ngayon sa bayan. Sabi ko hindi ko pwedeng palampasin na hindi kita bisitahin. Nagyakapan silang dalawa, parehong tuwang-tuwa. Pero habang nag-uusap sila, biglang napalingon si Clarice sa direksyon kung nasaan naroon si Yuliven at doon nagsimula ang unos. Liora, saan mo nakilala yung lalaking yan? Bulong ni Clarice, nakakunot ang noo. Napatingin si Liora kay Yuliven na noon ay nakaupo sa lilim ng puno, nakangiting pinapanood ang kambal. Ah, siya si Eloy. Siya ang tumutulong sa akin dito. Bodyguard, driver na rin ng mga bata. Bodyguard? Liora, sigurado ka ba dyan? Naguguluhan si Liora. Bakit? Humugot ng cellphone si Clarice. Nag-scroll saglit, saka pinakita ang isang litrato mula sa isang online business magazine. Malinaw ang muka, suot ang mamahaling suit,
Nasa harap ng Navarro Group headquarters. Liora, siya si Yuliven Eloy Navarro, anak nila Aurelia at Terence Navarro, tagapagmana ng Navarro Group. Isa siya sa pinaka-influential na negosyante sa buong bansa. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Liora at doon narinig ni Yuliven ang lahat, hindi na siya nakagalaw. Lumapit si Liora kay Yuliven, hawak pa rin ang cellphone ni Clarice. Totoo ba to? Natahimik si Yuliven, ang tibok ng puso niya ay parang sumasabog. Ilang ulit niyang pinangarap na siya mismo ang magsasabi ng katotohanan, pero ngayon, sa hindi inaasahang paraan, nabunyag to. Liora. Oo. Yes. I am Yuliven Eloy Navarro, anak ng mga Navarros. But, I don't lie my name. Eloy is part of my name. I just use my mother's name. Napatakip ng bibig si Liora. Kaya pala simula pa lang parang may mali na. Sinubukang hawakan ni Yuliven si Liora, ngunit lumayo to. Nakita ni Liora ang takot sa mga mata ni Yuliven. Pero inaamin kong alam ko na simulat sa pool. Lasing ako ng gabing yon. Oo, pero hindi naman ako baliw na makalimutan lahat ng yon. That's my first time, Eloy. Nang makita pa lang kita noong una, may kakaiba na akong naramdaman. Sa pagiging malapit mo sa mga bata, alam ko nang ikaw ang ama ng anak ko. At nang dumating ka rito, alam kong hindi yun aksidente. Nagulat si Yuliven. Liora, ibig mong sabihin, alam mo na? Oo, pero hinayaan ko na lang. Kasi naniwala akong kahit papano, babalik ka para sa kanila. Ang hindi ko alam, bakit mo pa kinakailangang magsinungaling? Lumapit si Yuliven, pilit na hinahawakan ng kamay ni Liora, pero pinipigilan siya nito. Nagpunta ako rito dahil gusto ko makilala ang mga anak natin. Sa simula oo, mga bata lang ang gusto ko. Pero habang kasama ko kayo, araw-araw, lalo akong nalulunod sa damdamin ko para sa'yo. Pero Yuliven, hindi ba pwedeng magtapat ka na lang? Hindi ba pwedeng, di mo na ako ginawang tanga? Akala ko iba ka sa mga nakilala ko. Pero kahit pala sa pinakamahalagang bagay, ang katotohanan, hindi mo rin ako kayang pagkatiwalaan. Respeto mo na lang sana sa babaeng binuntis mo at ina ng mga anak mo. Napayuko si Yuliven. Natakot ako, Liora. Takot akong mawala kayo kapag nalaman mo. Iniwan kita ng umagang yun. Umalis at hindi nagpakita. Kaya sobrang takot ako. Ikaw ang bagong mundong nabuo sa buhay ko. Liora, ang pamilya na matagal kong hinanap. Ngunit hindi agad natunaw ang sakit ni Liora. Umalis siya papasok ng bahay. Iniwan si Yuliven na nakatayo lang, hawak ang sariling dibdib na parang pinupunit ng pait. Hindi alam ng kambal ang totoong nangyayari. Nang makita nilang umiiyak ang mama nila, agad silang lumapit. Ma, bakit ka umiiyak? Tanong ni Lex. Hinila pa si Liora para ito na ang magpunas ng luha nito. Away ka po ni Papa Eloy, Mama? Dagdag ni Lucas. Wala anak. Wala to. Huwag kayong mag-alala. Mama is okay? Napuwing lang ako. Pero nakarinig sila ng tinig mula sa labas ng pinto. Si Yuliven. Mga anak. Sumilip ang kambal at agad na yumakap sa kanya. Papa! Sabay nilang sigaw na para bang hindi nila kasama ito kanina. Nanlumo si Liora sa narinig habang mahigpit ang yakap ng kambal kay Yuliven. Umupo si Yuliven para mapantayan ang mga to. Hinaplos ang mga pisngi nila. Tinignan pa nito si Liora na tumango bago tumalikod sa kanya. Mama and Papa will tell you something important, okay? Please, try to understand Papa ha. Malambing na saad ni Yuliven. Inosenteng tumango ang mga to. Sandaling hinintay nila si Liora na mukhang naghilamos sa kwarto para hindi halata ang pag-iyak nito. Doon ay seryoso nga nilang kinausap ang mga ito. Akala ni Yuliven ay magagalit ang mga ito, ngunit hindi niya inaasahan na parehong iiyak ang dalawa at niyakap siya. Masaya ang mga ito dahil may totoong papa pala sila at siya pa yon. Nang makatulog na ang kambal sa bisig ni Yuliven, ay binuhat niya ang mga ito at dinala sa kwarto. Nag-usap muli sina Liora at Yuliven sa kusina. Pero tahimik naman sila, tanging tiktak ng orasan ang maririnig hanggang sa nagsalita nga si Yuliven. Liora,
Alam kong wala akong karapatan na humingi ng tawad. Pero, hahayaan mo ba akong patunayan na hindi lang mga anak natin ang mahalaga sa akin? Ikaw din. Nilingon siya ni Liora. Luha pa rin ang mga mata. Mahal kita, Yuliven. Pero hindi ko alam kung kaya kong muling pagkatiwalaan ang taong piniling magsinungaling sa akin. Masakit. Hahayaan mo ba ako ipakita na kaya kong ayusin lahat ng sinira ko? Kahit ilang taon pa ang kailanganin. Huminga ng malalim si Liora. Hindi siya sumagot. Pero sa halip na itaboy si Yuliven, hinayaan niya itong manatili roon. Isang senyales na kahit may sugat, may pag-asa pa na maghilom. At sa gabing yun, habang magkalayo silang nakaupo sa magkabilang dulo ng mesa, parehong iniiwasan ang direktang titig ng isa't isa. Pero sa ilalim ng katahimikan, isang bagay ang malinaw. May pag-ibig na hindi basta-basta mabubura ng kasinungalingan. Ngunit may sugat na hindi rin madaling maghilom. At ngayon, tanong ni Yuliven sa sarili. Patatawarin pa kaya siya ng babaeng mahal niya? Lumipas ang mga linggo. Sinusuyo pa din niya si Liora. Pinapakita na seryoso siya. Tahimik ang veranda nang sabay silang pumunta doon para muling mag-usap. Nakaupo si Liora at Yuliven sa ilalim ng puno ng mangga. Pareho silang may hawak na tasa ng salabat. Tahimik si Liora, nakatingin lang sa tasa na hawak. Samantalang si Yuliven ay paulit-ulit na pinaglalaruan ng kutsarita. Halatang kinakabahan. Liora. Basag ni Yuliven sa katahimikan. Sagot niya, hindi inaalis ang tingin sa iniinom. Hindi ko alam kung paano ako sisimulan to. Pero gusto ko lang sabihin, wala akong ibang pinangarap nitong mga nakaraang buwan, kundi ang manatili dito. Kasama ka. Kasama ang kambal. Umangat ang tingin ni Liora. Kita sa mga mata niya ang alinlangan. Pero naroon din ang kakaibang lambing. Yuliven, hindi madaling kalimutan ang mga yon. Ang sakit na dala ang mga kasinungalingan mo. Alam ko. At araw-araw, pinagsisisihan ko yun. Hindi ko sinasadya na lokohin ka. Nagpanggap ako bilang simpleng driver para lang mapalapit sa mga bata. Pero habang tumatagal, habang nakikilala kita, mas lalo kong na-realize na hindi lang pagiging ama ang gusto ko. Gusto kitang makasama, Liora. Ikaw at sila. Natahimik si Liora. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang bigat ng salitang yon. Kaya't pinili niyang dumaan muna sa biro. Driver ka lang, pero ang dami mong drama. Para kang artista sa telenovela. May halong ngiti ang tinig niya. Napatawa si Yuliven kahit ramdam niyang kumakabog ang puso sa kaba. Kung artista ako, sana ikaw ang leading lady ko. Kahit kontrabida ka minsan. Kontrabida agad? Kasi naman lagi mo kong pinapagalitan. Lagi mong pinapahaba ang sermon. Pero kahit ganun, gusto ko pa rin. Gusto mo pa rin ang alin? Gusto pa rin kita. Napatigil si Liora para bang tumigil ang oras sa simpleng pag-amin na yon. Ramdam niya ang bigat at kasabay nun ang init na hindi niya maitago. Yuliven. Lumapit ng konti si Yuliven. Halos magkadikit na ang kanilang tuhod. Liora, hindi ako perpekto. Ang dami kong pagkukulang. Ang dami kong kasalanan. Pero sa harap mo, sa oras na to, wala akong ibang kayang ialok, kundi ang totoo kong puso. Mahal kita, at hindi lang dahil nanay ka ng mga anak natin. Mahal kita bilang ikaw, bilang Liora. Napalunok si Liora, pilit pinipigil ang pumumuo ng luha sa kanyang mga mata. Yuliven, ang dali mong sabihin yan. Pero paano kung bukas, may iba na namang sikreto? Paano kung... Hinawakan ni Yuliven ang kamay niya, marahan, puno ng paggalang. Wala na, Liora. Wala na akong ibang tinatago. Ikaw at ang mga bata, kayo lang ang natitirang dahilan ng lahat ng buhay ko. Kung mawawala ka pa, wala nang saysay lahat ng meron ako. Saglit silang nagkatitigan. Nakita ni Liora sa mga mata ni Yuliven ang katapatan, ang sinseridad na noon ay pinagdududahan niya. Napabuntong hininga siya. Alam mo, ang hirap mong hindi paniwalaan. Kahit pa gusto kong magalit, kahit pa gusto kong isumpa ang ginawa mo, naroon pa rin yung totoo na mas pinipili kong paniwalaan ka kaysa itaboy ka. Ngumiti si Yuliven at unti-unting lumapit pa. Ibig bang sabihin yan, may pag-asa ako? Ewan ko. Pilit na umiiwas si Liora
pero ramdam ang pumumula ng pisngi. Seryosong lalaki ka, pero ang kulit mo ring manligaw? Kung hindi ako makulit, baka hindi ako makalusot sa pader na nilagay mo sa puso mo. Pader agad? Tinaasan niya ito ng kilay. Oo, pero alam mo ba, kahit gaano kakapal yan, kakayanin kong tibagin, kahit araw-araw mo pa akong mapagalitan. Ewan ko sa'yo, Yuliven. Nakakainis ka. Pero, hindi ko na rin kayang itanggip eh. May parte ng puso ko na para sa'yo. Leora, ibig sabihin ba niyan? Shh! Pinutol ni Leora, hilapitan ng bahagya at tinitigan ng diretsyo. Huwag mong pilitin. Aminin ko man, may nararamdaman ako. Pero hindi ko pa kayang sabihin ng diretsyo. Hindi pa ngayon. Baka bukas. Baka sa makalawa. Basta Yuliven, nandito ka at hindi kita itataboy. Hindi na nakapagsalita pa si Yuliven. Hinila niya si Leora papalapit at dahan-dahang hinalikan sa noo. Isang halik na puno ng pangako, respeto at pagmamahal. Yuliven, kung lolokohin mo pa ako ulit, asahan mong itatapon kita sa balon. Napahalakak si Yuliven. Sige, basta doon din ako matutulog kasama ka. Grabe ka talaga. At least ngayon, nakangiti ka na. At sana bukas, payagan mo na rin akong halikan ka ng totoo. Subukan mo at ipapadampot kita sa barangay. Ngunit sa kabila ng banta, hindi na naitago ang munting ngiti na sumilay sa mga labi niya. Isang ngiti na nagsasabing nagsisimula ng bumigay ang pader sa kanyang puso. Sa wakas, dumating ang araw na pinakahihintay ni Yuliven, ang araw na ipapakilala niya si Leora at ang kambal sa buong pamilya Navarro. Hindi na siya ang lalaking nagtago sa likod ng ibang pangalan. Hindi na siya ang driver/bodyguard lang. Siya si Yuliven Eloy Navarro, tagapagmana ng Navarro Group of Companies. At higit sa lahat, ama ng 2 batang nagbibigay saysay sa kanyang buhay. At ang lalaking umiibig ng buong buo kay Leora. Magkahawak kamay silang pumasok sa granding bulwagan ng Navarro Mansion. Halatang kinakabahan si Leora, pero mahigpit ang hawak ni Yuliven sa kanya. Huwag kang matakot, nandito ako. Nakasunod sa kanila ang kambal, nakasuot ng puting polo, puno ng excitement ang mga bata. Sa kanilang murang isip, simple lang ang lahat, naroon ang kanilang mama at si papa at yun lang ang mahalaga. Sa mahabang mesa, naroon sina Aurelia at Terence Navarro, ang mga magulang ni Yuliven, ang mga kapatid at kamag-anak. Nakatingin, tila ba nag-aabang ng eksplanasyon. Tahimik ang buong paligid nang magsimulang magsalita si Yuliven. Ma'am, Dad. Bumuntong hininga siya at saka tumingin kay Leora, saka sa kambal. Ito po si Leora at ang mga anak namin. Natigilan siya bago ngumiti. Ang mga apo niyo. Nagulat ang lahat. May mga napanganga, may mga napatingin kay Aurelia at may mga ilang ding napahawak sa dibdib sa sobrang gulat. Anak? Totoo ba to, Eloy? Hindi makapaniwalang bulalas ni Aurelia. Tumayo si Yuliven. Yes, ma'am. Matagal ko nang gustong ipaalam. Pero natakot ako eh. Hindi ko alam kung tatanggapin ako ni Leora noon dahil sa pag-iwan ko sa kanya. Pero ito na nga, ako ang ama nila at mahal ko si Leora. Gusto ko makasama sila. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama sila. Lumapit ang kambal, sabay-sabay na yumakap kay Yuliven. Lola! Good day po! Sabay nilang bati, inosenteng mga tinig na lalong nagpalambot sa tensyon ng paligid. Halos maiyak si Aurelia habang pinagmamasdan ang mga bata. Lumapit siya, niluhod ang sarili at hinaplos ang ulo ng kambal. Ang tagal kong hinintay to. Mahina niyang sabi, saka tumingin kay Yuliven. Nagmana sila sa'yo, anak. Sa lahat ng tinago mo, ito lang ang hindi ko kayang ikagalit. Kasi dala nila ang dugo ng Navarro at higit sa lahat, dala nila ang pagmamahal niyo. Napatingin si Leora kay Yuliven at doon niya nakita ang totoo. Ang lalaking minahal niya ay hindi lang basta kasangga sa araw-araw, kundi isang lalaking handang ipaglaban siya kahit sa harap ng buong mundo. Hindi na napigilan ni Aurelia ang emosyon. Tumayo siya at lumapit kay Leora. Patawad kung nagugulat ako, iha. Pero kung mahal ka ng anak ko, at kung siya ang pinili mong mahalin, tatanggapin kita. Tatanggapin ko kayong lahat.
Dahil lahat ng mahal ng anak ko ay mahal ko din naman. Doon nagsimulang magsilapitan ang mga kamag-anak nila. Ang tensyon ay napalitan ng kasayahan. At ang malaking bulwagan ay napuno ng tawanan at yakapan. Sa gitna ng lahat ng iyon, hinila ni Yuliven si Leora palapit. At sa wakas, buong tapang niyang hinalikan ito sa harap ng lahat. Leora, bulong niya pagkatapos ng halik. Papakasalan mo ba ako? Hindi lang para sa mga bata, kundi dahil mahal kita, dahil ikaw ang tahanan ko. Halos maiyak si Leora, nanginginig ang labi. Pero walang alinlangan ang sagot niya. Oo, Yuliven, oo. Naghiyawan ang mga bata kasama ang pamilya niya. Ang buong Navarro ay nakisabay sa tuwa. Ang araw na yon ay hindi lang naging pagsisimula ng bagong yugto sa buhay ni Yuliven, kundi isang pangakong buo na ang pamilya nila. Hindi na kailanman mawawasak ang kasinungalingan o takot. I love you, babe. Mamahalin kita araw-araw. Kayo ng mga anak natin. Sobrang mahal din kita, Yuliven Eloy Navarro. Niyakap ni Leora ang lalaki at pinugpog ito ng halik sa leeg at muka. At sa araw ng kanilang kasal, habang naglalakad si Leora sa altar kasama ang mga anak na saksi sa kanilang pagmamahalan, naramdaman ni Yuliven ang kapayapaan na matagal niya nang hinahanap. Wala nang lihim, wala nang pagkukunwari. Ang natira na lang ay ang katotohanan. Ito, siya ay asawa, ama, at higit sa lahat, isang lalaking minahal at minamahal pabalik ng babaeng handa niyang pahalagahan habang buhay. At sa pagbigkas ng kanilang aido, natuldukan ng lahat ng kasinungalingan at takot at nagsimula ang kwento ng isang pamilyang pinili at tinadhana ng pag-ibig. Ang kwento nila Yuliven at Leora ay natutunan natin na minsan kahit anong pagtatago natin sa nakaraan, destiny finds a way para buuin muli ang mga piraso ng buhay natin. Si Leora, bilang isang ina, pinili niyang palakihin mag-isa ang kambal. The lesson here is that love requires courage. Courage to forgive. Courage to trust again. And courage to open your heart. Kahit nasaktan ka na dati, ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi tungkol sa commitment at pagkayakap sa isa't isa. Tulad ng kambal na nakakita ng ama sa katauhan ni Yuliven, natutunan natin na ang pamilya ay maaaring mabuo muli kahit gaano kahirap ang nakaraan. At higit sa lahat, pinapaalala ng kwento na happiness becomes more meaningful kapag pinili nating magmahal at magpatawad. Dahil doon nagsisimula ang tunay na paghilom. By forgiving the past, Leora and Yuliven were able to move forward and finally embrace happiness together as one family. At dyan na po nagtatapos ang kwento nila Yuliven at Leora. Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli, dito lang sa Inday Series.